Paano nga po ba magpinta ng urethane apple candy tone red na kagaya po nito? Ayan, ito po ay fender ng scooter. So, sa pagpipinta po ng candy tone red o apple candy tone red ay kailangan pa po ng undercoat. Ano po yung undercoat na tinatawag? Kasi meron pong undercoat na primer. Ito po, hindi po primer ang undercoat nito. Ang undercoat po nito ay urethane metallic silver or silver. Yan. Ito pong apple candy tone red ay masasabi ko, isa sa pinakamahirap ipinta o ibuga na pintura. Kasi wala po siyang katawan kapag ito po ay atin ang ibinuga. Kapag nadapo po siya ng dumi, kahit ilang patong po ang gawin natin ay makikita pa rin po siya. Ang masasabi ko po na kapares ito halos ay ang urethane pearl white. Yan. Kailangan po ng base color na white naman sa pearl white. So dito po sa video ito ay ipakikita ko po sa inyo kung paano po ang tamang pagpipinta ng urethane apple candy tone red. Kaya tuloy-tuloy lang po ang inyong pananood. Huwag niyo pong madaliin ang inyong pananood. Tapusin niyo po hanggang dulo para maintindihan niyo po. So ito po, panoorin niyo po ang video ko. Sa ating pong pagre-repaint o pagpipinta, ito po ang napaka-importante sa lahat. Bago po natin siya pintahan, una ay linisin po nating mabuti yung ating pipintahan. Gamitan po natin ito ng dishwashing liquid. Then, kung maaari po ay sabayan na rin po natin ito ng liha. Bago po natin itong bugahan ay siguraduhin po nating malinis na malinis, no? At napasadaan po ito ng liha. Ano nga bang liha ang dapat nating gamitin? Sa pagliliha po, tingnan po muna natin yung ating surface na ating lilihain. Kapag ito po ay maganda pa ang pintura o stock paint o sabihin na natin may datihang pang pintura ay makinis pa, need lang po nating i-repaint, pasadaan lang po natin ito ng lihang 1,000 grit. Then pagka-liha po ng 1,000 grit, kung wala naman po talagang malalim na tama, pwede na po natin itong bugahan ng base coat o kulay. Pero kung sakali naman po ang ating pipintahan o bubugahan ay may tama o may mga malalalim, no, na damage, need po muna nating itong sagarin ng lihang 120 grit. Then kapag ito po ay nasagad na natin ng lihang 120 grit at nakala po natin na wala na po yung malalim na gasgas, bubugahan na po natin ito ng Gilder Epoxy Primer Gray. Bakit po Gilder Epoxy Primer Gray? Kaya ko po inirekomenda ito, hindi po ako ini-sponsoran ito kasi subok ko na po ito. So honest to goodness po, no? Ayoko namang magrekomenda sa inyo nang hindi ko po nasusubukan pa. So kung ang ating pipintahan naman ay need i-primer at medyo makinis naman, katulad po na itong ating ginagawa, ay need i-primer to para makaiwas tayo sa hindi pantay ang pagkakapinta. Ang primer kasi ay napakaganda po ito para pag binugahan po natin ng base coat ay pantay po. Ayan, katulad po niyan, patsi-patsi po yung kulay niya. Although na wala naman po siyang malalalim na gasgas o tama, so bubugahan natin ito ng Gilder Epoxy Primer. Mga 2 coats po. Ang ginamit ko pong liha dyan ay 400 grit. Pero tatandaan nyo po, kapag ang ating bubugahan ng primer ay plastic na plastic pa at wala pang pintura, mas maganda po lihain muna natin ito ng 120 grit. Di po ba masyadong magaspang ang 120 grit? Tama po, kasi ang purpose po nito, kapag binugahan po natin ito ng primer, ay kakapit po ng maganda ang primer. Sisiksik po siya doon sa pinagdaanan ng lihang 120 grit. Then, paano ba ito mapapakinis? Pagkabuga po natin ng first coat, wag po natin munang kapalan. Then, pagkabuga po, hayaan nating matuyo ng gusto.
Then, pasadahan po natin ito ng lihang 400 grit. Then, pagkalinis, bugaan po natin ulit ng medyo makapal na ng Gilder Epoxy Primer Gray. Then, saka natin pasadahan ito ng 800 grit. Ang mixing ratio po ng Gilder Epoxy Primer Gray ay 3 parts ng primer, 1 part ng catalyst. At sa thinner, pwede natin gamitin thinner dito ay high gloss acrylic thinner, epoxy reducer, at urethane thinner. Ako, kalimitan ginagamit ko ay urethane type, kaya isang thinner na lang ang ginagamit ko, urethane thinner. So, gaano bang karami ang dapat ilagay na thinner? Ayan, depende po yan. Kung gusto niya ng medyo malapot, 3 parts lang po ng urethane thinner ang ilagay nyo. At kung gusto nyo ipino yung buga na, makapal na yung pagkaka-primer, at gusto nyo pang bugahan ng isa pa, gawin yung 4 na parts yung thinner para fine po yung kanyang pagkakabuga. Ito po ay nakadalawang coats ng primer. So, lilihain ko po siya ng 400 grit pagkatuyo para mawala po yung gaspang niya. Wet sanding po para hindi po malakas sa liha. Basta tatandaan nyo po, kapag makinis po ang pagkakabuga ng primer at pantay naman siya, pwede nyo po siyang pasadahan ng 400 grit to 800 grit. Ang purpose po ng liha ay para pag base coat po natin ay maganda po siya at makinis. So, siyempre, alalay lang po yung ating pagliliha, lalo na doon sa mga kanto, kasi po madali pong matalupan yung kanto. Baka po lumabas ulit yung plastic o masagad po maubos po yung primer. Sayang naman po dahil mag-uubuga ulit po tayo ng primer. Kapag okay na po at naisigurado na po natin na pantay na yung primer, hindi na po siya maligasgas, wala na po yung mga orange peel, linisin lang po natin mabuti. Then, pwede na po natin siyang bugahan ng undercoat na metallic silver or silver. Mga 2 coats po ang gawin natin. Ang mixing ratio nga po pala ng urethane metallic silver ay 3 parts ng base coat o metallic silver, 1 part ng urethane catalyst, at 4 parts ng urethane thinner. Pagkatuyo po ng first coat ng urethane metallic silver, pasadahan po natin ito ng lihang 800 grit to 1000 grit kung sakaling ito po ay maligasgas or orange peel. Pero kapag makinis na po ito, pwede na po nating itong i-recoat after 15 minutes. No? Magpi-15 minutes plus off lang po tayo bago po tayo mag-recoat. Dahil ito nga pong pagkakabuga ko ay nagkaroon ng konting gaspang, so need po muna itong lihain bago ito i-second coat. Sa pagbubuga po natin ng silver, kapag final coat na po siya, wag po nating itong lilihain pa kasi nagkakaroon po siya ng uneven shade. Kasi ang metallic po na pintura ay hindi po dapat lihain ito kapag final coat na po siya, bago po ito applyan ng top coat. Or maging itong candy tone red, bago siya applyan, kailangan po ay wag siyang lilihain para hindi po mag-uneven shade. Kapag tayo po ay magpa-final coat na ng urethane metallic silver, wag po natin itong kakapalang mabuti. Kasi posible po ito magkaroon ng haspy. Ano nga ba yung haspy? Yung haspy po ay parang hulas po, no? Makikita nyo po yung hindi pantay na shade ng metallic. Kaya ang buga po nito ay tama lang po, hindi po siya manipis at hindi rin man po siya lawa. Basta kailangan po pantay po yung shade niya at ang pagkakabuga dahil hindi na po ito lilihain pa. Kapag okay na po yung pagbubuga ng urethane metallic silver, papatungan na po natin ito ng urethane apple candy tone red. Ito rin po ay maselang, dapat po pantay po ang pagkakabuga nito. Kasi ito po ay nagtatricolor. Hindi po pantay ang shade niya. Kapag may portion na masyadong napakapal, nagiging darker po siya
doon sa ibang portion. So, ang pag-apply po nito ay tama lang po. Huwag po natin kagad paglalawain ito. Then after first coat, mag-interval lang o mag-flash off lang po tayo ng 15 minutes. Ang mixing ratio din po nitong urethane apple candy tone red ay 3 parts ng base coat na apple candy tone red, 1 part ng urethane catalyst, at 4 parts ng urethane thinner. Dito po ay depende po sa pagka apple candy tone red, no? Pwede nating patungan ito ng 3 to 5 na patong o coats para ma-achieve po natin yung pagka apple candy tone red. Pero may mga klase ng urethane paint, depende sa brand, kapag ito'y ating ibinuga na, ay makatawan. So, nasa brand din po, no? Pwedeng 3 coats lang ay maganda na. Pwede namang 5 coats bago pa ma-meet natin yung magandang kulay ng pagka-apple candy tone red. May mga ilang katanungan po dito. Kapag po ba tayo nag-recoat ng base coat na urethane, bago tayo mag-recoat ay dapat po ba itong lihain? Actually po, napakaselang po ng urethane type dahil sa catalyst niya. Minsan hindi po maiiwasan kapag nagtagal po tayo ng mga ilang minuto o oras o kinabukasan tayo nag-apply ulit o nag-recoat, minsan nagkakaroon po ng reaction. Ito po ay nagkakaroon ng kulo o kulubot. Yan po ang isa sa pinaka-delikado kapag ang gamit nating pintura ay urethane type. Minsan may portion siya nagkakaroon ng kulo o kulabot. Kaya kung maaari po talaga, sa malinis na lugar po tayo magbuga o magdilig po tayo ng ating sahig, talaga kung maaari po talaga, hindi po makakapasok yung dumi. Kasi ang urethane type po, dinisign po yan talaga sa malinis na lugar. Para yung pagbubuga po natin ay continuous. Dire-diretso na po, after 15 minutes na flash off, pwede na po tayong magpatong. Pero dahil nga ang ating pinagbubugan o lugar ng pinagbubugan ay hindi may iwasan na ito ay madapuan ng dumi. So no choice po tayo, patutuyin po natin ng ilang minutes o 1 hour o higit pa hanggat pwede na po siyang pasadahan ng liha. Wet sanding din po. So alalay na lang po tayo kapag ito po ay atin ang nirecoat. Kasi nga po, baka sa ating pagre-recoat, magkaroon na po ito ng reaction. Then after mai-final coat na po natin ng urethane base coat o urethane apple candy tone red, bubuga na po natin ito ng urethane top coat clear. Mga pinakamababa pong buga ay 3 coats po, no? Then magpa-flash off din po tayo ng 15 minutes or interval bago po tayo mag-recoat. Ganon din po ang pagta-top coat, medyo maselang din po kapag urethane type po ang ating ginamit. Hanggat maaari po ay continuous po yung pagbubuga natin, makalipas lang po ng 15 minutes ay i-recoat na po natin. So kung nagkaroon nga po ng gaspang, ay isasapalaran po natin. Maobliga po tayo itong patuloy mabuti at pasadaan ito ng lihang 1,000 grit. Then saka po natin ito bubugan ulit ng top coat clear. Kung hindi may iwasan at nagkaroon po ng reaction at nagkaroon po ng kulubot, meron na po akong nagawang video po dyan kung paano po natin ito susolusyonan. Ilalagay ko na lang po yung link dun sa description ng video kong ito. Ang mixing ratio nga po pala ng urethane top coat clear ay depende po ito sa brand. May mga brand po kasi na ang ratio ay 3:1:1. Merong 3:1:4. Pero itong ginamit kong urethane top coat clear ay Hipik 400S. Ang ratio po nito ay 4 parts po ng top coat clear urethane at 1 part po ng catalyst or activator. Wala na po siyang urethane thinner. Kaya ito po ang kalimitang ginagamit ko, hindi po siya maselan. Kahit po inabukasan nyo pa, ito i-recoat. Kung meron po siyang gaspang,
pwede nyo po siyang lihain. Kung i-compare po ito sa mga urethane top coat clear na hinahaluan pa po ng thinner. Ito po ay base lang sa aking experience at talagang na-experience ko na po kasi ang iba't ibang klaseng problema sa pagbubuga ng top coat clear. So, nag-try po ako ng iba't ibang brand. So, kaya ito po ang nagustuhan ko dahil nakaiwas na po ako sa pagkakaroon ng reaction ng top coat clear. Nakadesign nga kasi po ang urethane top coat clear sa malinis po yung ating lugar na pinagbubugahan. Para continuous po yung ating pagbubuga, hindi na po tayo magliliha pa. So dahil nga po, ang aking lugar din, o ang aking shop ay open air din, no? Nakakapasok po yung mga alikabok at dumi. Kaya naghanap po ako ng isang top coat na makakaiwas po sa reaction. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito at kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.